Okay, good morning everyone! Kamusta po kayo and welcome back to our channel. So ngayon po, ang ituturo ko po sa inyo ay ang pag-aayos po ng Gmail account po ninyo. Kasi po, kailangan po ma-practice nyo po ito dahil pag kayo po ay nagkaroon na ng client, posible po na kayo rin po ang pag-ayusin ng email ng inyong magiging boss. So, simple lang naman po itong gawin and sana po mag-take note kayo and also po sana po ay may matutunan kayo. So, andito na po tayo ngayon sa ating Gmail account, no? So, ang gagawin nyo lang po kapag ka po gusto nyo pong i-label yung inyong mga email, pwedeng-pwede nyo pong gawin yan. So, ano po bang purpose nitong label na to? Ang purpose po nito, para mas ma-identify mo na agad na, okay, eto palang email na to ay para dito at ito naman ay para dito. So, pwede po nating gawin, let's say example po, no? Ito po si Trello. Okay, copy natin. Tapos, punta lang po tayo dito sa button po na ito, which is the show search options po. And then, i-click nyo po yung from, i-paste nyo lang po. Okay, tapos has the word po na Trello din. Okay, and then gusto ko po lahat po ng within a year po is ma-filter din po natin siya. Okay, create po tayo ng filter. Okay, so gusto ko po mag-apply ng label agad sa kanya pag na-receive ko po siya and then i-click ko po yung Trello. So pagka-click nyo po nito, yung box na ito, i-drop down nyo po itong choose label. Okay? And then Trello. So ayan po, automatic po yan mag-filter po. Pag naka-receive po kayo from Trello, mag-filter po agad yan. Sasabihin niya po na ito ay Trello na label. And then, meron din po tayong matching conversation po. Gamit po yung Trello na ginamit nating email. And then, i-click nyo lang po yan. Automatic din po, magle-label po yan as Trello. Okay? Create filter po. Okay? So, na-create na po natin yung filter natin. Ayan, mapapansin nyo po. Meron na po siyang ganito dito. So, ito po ay Trello. Ngayon po, gusto ko kasi yung ibang email ko, like this emails, gusto ko siyang mapunta or ma-mark or ma-label na student batch 2 yan. So ngayon, ang gagawin ko po is pwede pong ganito, label, and then pwede ko po siyang i-mark as student batch 2. Kung mapapansin nyo po, na-label na po siya and kung ano po yung kulay ng label ko dito, yun din po yung naging label po niya. So ngayon po, gusto ko po maalis po sila sa inbox. Madali lang po yung gawin. Pupunta lang po kayo dito sa icon na ito, which is move to. I-move lang po natin sila para mawala na po sa ating inbox. So, ganyan lang po siya kasimple. So, ngayon naman po, gusto ko yung labels ko is ayusin ko yung mga pangalan. So, ngayon po ganito. For example, ito po si client. Ah, pwede nyo pong baguhin yung color niya. Puntahan lang nyo po itong tatlong dot na ito. Click nyo po yan and then palitan po natin yung color. Gusto natin itong color na to. And then, pansin nyo po, nag-iba na po yung color niya. Ngayon po, gusto ko rin po siyang i-rename. So, punta lang po kayo sa edit and rename client, let's say Australia. Alright? Okay, and then save. Ayun, ganun lang po siya kasimple. Ngayon naman po, gusto ko po yung label na ito is mapunta po siya under po ng personal. So, ang simple lang po ang paggawa niyan. So, ang gagawin nyo lang po, punta lang po kayo dito ulit sa 3 dot and then edit and then nest label under and then personal and then save. So, kung mapapansin nyo po, naandito na po sa ilalim ng personal yung online learning ko na label. Alright? So, ganun lang po siya kasimple and pwede nyo rin po yung gawin sa inyong personal email at pwede nyo po yung gawin para po sa inyong
mga magiging boss. Ngayon naman po ang ituturo ko sa inyo. For example po, meron kayong email na gusto nyo po siyang gawing task or gusto nyo po malagay siya sa calendar nyo. Pwedeng-pwede nyo pong gawin yan. So, ang gagawin nyo lang po is i-click nyo po yung, i-select nyo po yung email. Ayan, isi-select lang po natin. Tapos, ilalagay po natin siya using po ito pong icon na ito, yung add to task. So, pag add to task po, pwede nyo pong palitan yung name niyan, okay? So, pwede nyo pong gawing students or new students. Ayan po. So, ito po yung pinaka-calendar nyo. Pwede pong gawin nyo is maglagay po kayong specific date. Ayan, 27. Let's say po 21 tomorrow. And then magse-set po kayo ng date. Ayan, let's say 8 a.m. Ayan, done. So, nakaset na po yung task nun yun na yan para po bukas. So, let's say po new students, welcome email. So, ayan. So, natatandaan ko na siya na itong email na to is para sa akin student at magsesend ako sa kanya ng welcome email tomorrow ng 8 a.m. So, ngayon po, para po makita po natin yan, pupunta lang po tayo sa ating calendar. So, puntahan po natin yung calendar po natin. So, ito po, yung siyam na dot po na yan. I-click nyo lang po yan. And then, i-click nyo po yung calendar. Okay? So, dapat po mayroon po tayong makita. So, ito na po yung task natin for tomorrow, new students, welcome email. So, makikita nyo po dito na andito po yung email po na mismong naka-attach po dito sa task na yan. Pag click nyo po yan, dito po papasok yung makikita nyo po yung email na naka-attach po doon sa calendar. So, ganun lang po kasimple na gawing task ang isang email. Alright, so ngayon naman po, gusto ko naman po na ma-remind po ako sa email na ito. Ang gagawin nyo lang po is i-click nyo po ulit siya. Okay, i-click nyo po siya ulit. And then nakikita nyo po itong icon na parang relo. Ang tawag po dyan is snooze. So, snooze lang po natin si email. And then, pick date and time. So, gusto ko po is today. Today po, anong oras na ba? It's 12:54. So, ang gagawin natin, 12:55 p.m. Ayan. Tapos, save nyo lang po yan. Abangan po natin, babalik po yung email na yan dito sa ating inbox. So, ayan po, automatic kasi 12:55 na po. Kaya po, nag-i-snooze na po siya. Ibig sabihin, nire-remind ka niya na may na-receive kang email na galing dito sa tao na to. Okay? So, ganun lang po kadali maglagay ng label and mag-move ng mga email po natin sa mga labels po natin. Okay? So, tatandaan nyo po na ito pong mga icon na to ay mga importante po yan. Ito pong icon na to is archive. So, i-archive nyo po yung email. Ito naman po, pag i-report nyo pong spam yung email. Ito naman po, pag i-delete. So, pag sa client po, ingat po sa paggamit nitong delete and spam ha. Make sure po na tama po ang paggamit nyo neto. And also po, ito naman po, yung icon na to is pwede nyo pong i-mark na read na siya or pwede nyo pong i-mark na unread. Okay? So, pag nakabukas na po, ibig sabihin, pag nakaganyan po, ibig sabihin, gusto mo siyang i-mark na read. Kapag ka nakasara naman, gusto mo siyang i-mark as unread. Okay? So, ito naman po yung snooze, napaliwanag na po natin. And then also, ito po, napaliwanag na rin natin na add task po ito. And ito po, pag move naman po ito, na ituro ko na rin po kanina. And also, this one po is yung pag-a-add po ng label. So, pwede po nating i-label ito as VA student batch 3. Pero since na hindi ko pa siya minumove, hindi pa po siya maaalis sa ating inbox. So, alisin po muna natin yung
kanyang label. Okay? So, ngayon naman po, ito pong more, same lang din po yan. Pwede nyo pong i-star. Ibig sabihin, mini-inform nyo kayo na importante po ito. Ito po pag nakaganyan po. And pag naka-star naman po, mas madagdag na reminder po sa inyo. Okay? Tapos, kung gusto nyo naman pong i-filter yung mga ganyang email, pwedeng-pwede naman po, let's say po from Zenith. So, email ko po yan, hindi pwede. So, let's say po na Zenith, yung isa ko pong email. Tapos po, password Zenith. Okay. And then, ayan, okay na. Pwede po tayo mag-create ng filter. Okay, so pag nag-create po ng filter, pwede pong i-move na po natin agad sa label. And then, let's say po personal. And then, also apply filter. Pwede naman po yan, i-click nyo po itong also apply filter. And then, create filter lang po kayo. So, kung mapapansin nyo po, mapupunta po dito yung email po na yon. Okay? So, ngayon po, para po mas makita nyo po kung paano po mag-filter, punta lang po kayo dito sa ating settings. Okay? And then see all settings and filters and black. So kung mapapansin nyo po, marami po akong naka-filter po dyan kasi nag example po ako lagi sa ating mga tinuturuan po. Okay? So, ganyan lang po kasimple mag-filter ng ating email at mag-ayos po ng ating email. So, ngayon, kung halimbawa po si boss nyo po is ipapagamit po sa inyo yung kanilang email, pwedeng-pwede naman po at pwedeng-pwede nyo pong ayusin ang kanilang email inbox. Okay? Sana po ay may natutunan po kayo ngayong araw na ito. At kung kayo po ay may question pa kung paano po pa mas mapapaayos po ang inyong Gmail, let me know lang po at i-comment nyo lang po dyan sa baba more. Alright, maraming salamat po. At please like this video po, mag-comment po kayo and i-share nyo na rin po. And please don't forget to subscribe po sa ating YouTube channel. Thank you so much!